Ayan, so hi everyone, we're gonna do another vlog. Ang topic natin for today is two kinds of people. Ayan. Please open your Bible to Matthew 7 verse 24 to 29. Okay, sige, let's start. Nga pala, you can also see this verse sa Luke 6 verse 47 to 49. Ayan. Whoever hears these teachings of mine and obey them is like a wise man who built his house on rocks. On rock. Yan. Sorry, medyo ano pa yung paramdam natin, no? Sino man ang nakakarinig sa mga tinuturo ko na ito at sumusunod sila ay tulad ng isang matalinong tao na nagbuo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Yan. It rained hard, the flood came, and the winds blew. Umulan ng malakas, at ang baha ay dumating, at ang hangin ay umihip ba? Ganun, no? And beat against that house. At kumbaga na parang binayo yung bahay na yun, no? Parang ganun, no? But it did not fall because it was built on rock. Ngunit ito hindi nahulog dahil ito ay gawa sa ibabaw ng bato, no? Whoever hears this teaching of mine and does not obey them is like a foolish man. Yan. Kung sino man ang nakakarinig sa aking mga tinuturo at hindi sumunod ay tila ba isang taong tanga, yun ang sinasabi niya, no? Who built his house on sand, na bumuo o binuo ang kanyang tahanan sa ibabaw ng buhangin. It rained hard, the flood came, and the winds blew. Umulan ng malakas at dumating ang baha at ang hangin ay umihip and beat against that house. At yun, parang nabayo na naman yung bahay na yun, no? And it fell completely destroyed. Ayan, at ito'y nahulog at tuluyan ng nawasak. When Jesus finished speaking, nung natapos si Jesus sa kanyang pagsasalita, the people were amazed at his teaching. Ang mga tao ay namangha sa kanyang mga tinuturo because he did not teach like their teachers of the law. Dahil siya ay hindi nagturo tulad ng kanilang mga guro sa batas. He taught like someone with authority. Yan, nagturo siya na parang tulad ng isang tao na may otoridad. Yun ang sinasabi, no? Sige. So, anong ibig sabihin nito? So, yung mga tao na ang conclusion natin, no? So, ibig sabihin ng verse na to, yung mga tao na sumusunod sa teaching ni Papa G, sa mga tinuturo niya, sa mga sinasabi niya, ini-impart niyang salita, ay tila ba matatalinong tao. Kasi sila yung sumusunod sa mga gabay na binibigay niya, no? Pero daw yung mga hindi sumusunod, 'di ba? Yung may sariling pananaw, may sariling paniniwala, no? May sariling, kumbaga ayaw nila sumunod, gusto nila iba yung gawin nila, no? Ay para tila ba isang taong sabi dito tanga, no? Foolish kasi, no? Isang taong tanga. Kasi bakit tinawag siyang tanga? Kasi imbis na gumawa siya ng tahanan niya sa bato, sa ibabaw ng bato, ginawa niya ito sa buhangin, no? Yun. So, nung nagtuturo daw, nagulat sila na bakit parang pag nagtuturo si Jesus, parang yung sinasabi niya laging with authority, no? May otoridad. Hindi tulad ng ibang teachers or teaching na tinuturo, parang walang ganun ka, walang masyadong authority silang nararamdaman, no? So, yun. There are two kinds of people. Make sure na nandun tayo sa wise men, no? Na tayo yung susunod sa mga batas, laws and commandments na binibigay sa atin ni Papa G, no? At huwag tayong magpasaway, huwag tayong do things that we know wrong, 'di ba? Na alam natin mga mali, huwag na natin gawin, 'di ba? Huwag
tayong maging hard-headed at times. Minsan matigas ang ulo natin, so huwag tayong maging hard-headed. Let's be more willing and caring for each and everyone. Yan, no? So yun, dito basically sinasabi lang na we have to follow yung rules ni Papa G, di ba? At huwag tayong kumbaga huwag tayong hindi sumunod sa mga sinasabi niya. Yan. Kasi malapit na talaga, 'di ba? Malapit na siyang dumating. So when he comes, we have to be prepared enough na papasok tayo dun sa kingdom niya. 'Di ba? Like the other video that I've vlog yung nauna. What people do shows what they are. So if you shows that you're a godly person, 'di ba? People see the light inside of you. Yung turo mo, yung tulong mo sa mga tao. Nakikita nila how do you show your affection, your love, and your care for them. Pero kung pinapakita mo na yung puno mo is not that it's not good, lahat ng lalabas sa'yo is also not good, diba? So dito yun lang. Basically yung teaching na to is very simple and very easy lang. And we hope na we can try to read more about the Word of God. Yun po. Tapos marami akong audience. Ayun, pakita ko lang. Ayan po sila. Ayan. O, diba? Katabi ko lang talaga yan. Ayan. Kita po ba? Ayan, si Heart. So, ayan. Ito si Ash. Ayan. Dami ako katabi. So, yun. Okay? And then, also, I want to thank everyone na nanonood at nakikinig sa ating mga videos. Please do like and share the videos for your loved ones. And sana makatulong po yung ating mga sinishare sa inyo, ini-impart. Kasi ito po yung pinag-uutos sa atin, so sinusunod po natin. No? So, yun. And we're gonna pray. Dahil itong mga prayers natin, I'm sure, ang dami pong natutulungan nito. Kasi even if I'm praying, I'm just recording this, diba? But sometimes if I pray, ito lately I realized na parang sobrang lakas ng Holy Spirit, no? So every time we pray, nararamdaman ko na yung Holy Spirit, and I hope yung manonood sa kabila ng screen is sila yung maka-receive ng healing prayer natin, no? Para kung ano man pinagdadaanan nila, may it be broken hearted, may it be heartache sa school o sa workplace, 'di ba, na hindi nila na-accomplish o feeling nila they lacking something, mahil sila dun sa mga wounds na incur ng mga professor or ng teacher nila, 'di ba? Yeah. Or anybody na naka do ng harm sa kanila, no? So let's pray na. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face, because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Yan, amen. So thank you po sa lahat ng sumabay at sumunod sa ating prayers. And I hope you're all doing well. Ayan po. Okay, may chat. Tanggalin lang natin. Okay. And yun. So any pala na if you like to order Bibles ng bulk orders, yan provide po yung aming church, Hope Bible Christian Fellowship, or kay Jesus May Pag-asa, no? So pwede po kayo mag-message sa aming comment section, and we'll keep you in touch sa ating pastors para kung ano yung gagawin, kasi you have to attend the seminar kung bulk orders po yan. And what else? Yun, any kind or donation na you want to sow seeds in our channel, yan, you can sow seeds on our channel. This is Boots Melanie Ong na channel. You are
Our account number is 092023422275. So anyone who wants to help us guys, magiging malaking tulong po yan para sa ating community. Okay? Ayun. So hanggang dito na lang. Till our next video. Ciao!